Nag-anunsyo po ng Department of Interior and Local Government na may alok na 10 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Department of Interior and Local Government naglabas ng 10 million pesos na pabuya kung sino ang makakapagturo ng kinaroroonan ng pugant na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, may mga individual na gustong tumulong na mahuli ang nasabing wanted na si Kibuloy. Tara, samahan niyo ako at ating panuorin at pakinggan ang pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. At kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe na mga idol at click ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong upload. Paki-like na rin at paki-share sa inyong mga amigo at inyong mga pamilya. Maraming salamat po. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes ay mga pugante. Sila ay pinag-ahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, bata, and exploitation, child abuse and exploitation, at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinag-ahanap ng mga otoridad. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semanes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy at 1 milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tigi 1 milyon ito 1 milyon kay Crescente, 1 milyon kay Pauline Canada, 1 milyon kay Ingrid Canada, 1 milyon kay Jacqueline Roy, at 1 milyon kay Sylvia Semanes. Matatanda ang nagtago si Pastor Apollo Kibuloy, mula noong naghain ng warrant ang isang korte, kaugnay sa patong-patong na kaso ng nabanggit na pugante at iba pang 5 niyang kasama na may kasong child abuse, at hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas at hindi pera nahuhuli ng mga pulis. Apollo Kibuloy. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang si Kibuloy sa gitna ng mga kinakaharap niyang warrant of arrest dahil sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Para mapabilis ang pagtugis, inanunsyo ni Abalos ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Wala pang komento ang kampo ni Kibuloy tungkol dito. Bukod naman sa pastor, may tig 1 milyong pisong pabuya na rin para sa ikadarakip ng 5 pang kapwa niya akusado. Yan ay sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanes at Jacqueline Roy. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga nagkukupkop sa mga anil ay pugante. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago. Kaugnay niyan, pag-aaralan din daw ng pulisya, ang posibleng pananagutan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay pagkatapos niyang sabihin noon na may nalalaman siya kung saan naruroon si Pastor Apollo Kibuloy, at hindi daw niya sasabihin, at pinayuhan pa niya itong magtago. Natanong din si Duterte tungkol sa kanyang kaalyado at ngayoy puganteng pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa dating Pangulo, alam niya kung nasaan ang pastor pero secret daw. Sinabihan pa niya si Kibuloy na magtago na lang. Patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad si Kibuloy na nahaharap sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Any statement na nasasabi kung asan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya
para mag-file po ang PNP kung talagang sa nagwawaran po dito sa PD 1829. Sa gitna niyan, nagkaroon ng balasahan sa pamunuan ng Davao City Police Office. Pinalitan ng lahat ng station commanders at officers in charge sa 19 na police station ng Davao City. Paglilinaw naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Kibuloy. There's no relation about Kibuloy case, no relation with politics, no relation for any personal reasons. Trabaho lang talaga. Kaugnay ng 10 milyon na pabuya sa pag-anti na si Quibuloy, agad ito kwenistyon ng kanyang abogado. At narito ang pahayag ng abogado ni Quibuloy. Kinwestiyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang 10 milyong pisong pabuya na inanunsyo ng DILG. Ayon sa abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio, grossly disproportionate o labis na hindi akma ang reward money para sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking na hinaharap ni Kibuloy. Labag daw ito sa Equal Protection Clause ng Konstitusyon. Hindi rin daw tama na galing sa mga pribadong individual ang pabuya. Ayon kay Topacio, dapat may memorandum ang reward money at kadalasan daw galing ito sa intelligence funds ng DILG. Hinamon din ni Topacio si Amalos na pangalanan ang nagbigay ng pabuya. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw susuko si Kibuloy. It only shows that there is political persecution. He's being singled out. So why would you surrender to a government that is persecutory? That is the problem with this government. Tira ng tira yung mga opisyal natin. Hindi nakikita ang ramifications ng tinitingnan nila. This administration has become an administration that ignores the rule of law and tramples upon individuals.